VP Sara Duterte ang punot dulo daw ng flood control project. Gago! Tinuro daw siya ni Bong Revilla. Gago! Yan ho, ang fake news na lumalabas ngayon. Naku po, malupit talaga itong mga bata ni Marcos. Ano, puro fake news eh. Gago! Alam nyo, ngayong panahon na ito, talagang kaliwat kanan ng pag-exaggerate ng mga news pagdating po dito kay Senator Bong Revilla. Talaga nga namang sobra nilang sinesensationalize ang news. Nakakala mo talaga, na-solve na yung problema sa flood control project. Ang pinalalabas nila ito ang kauna-unahang big fish di umano daw. Ako, katarantaduhan nyo talaga, oo. Gago! Alam mo, slight lang yung kanilang diskarte. Alam mo yung diskarte nila na naalala nyo yung kulungan, di ba? Yung kulungan dati na ipinakita na dito ikukulong ang mga involved sa Ghost Flood Control Project, ganyan-ganyan, di ba? Tapos diyan ngayon dinala si Revilla para bagang sinasabi, may accomplishment kami. Gago! Para bagang sinasabi nila ay ito ang unang big fish daw na nahuli dito sa Ghost Flood Control. Gago! Banat bay, bakit ka hindi ba naniniwala? Ayan na nga, tinuturo na nga ni Bernardo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, etong si Bernardo, aminadong nagnakaw. Aminadong talagang kumuha ng pera doon sa mga Ghost Flood Control Project. Siya ang tinuturo nung mga nasa baba niya. 'Di ba? Siya daw ang nag-utos na mag-casino o whatsoever. Doon daw iniintrega yung pera. Pagka may mga proyekto, iniintrega daw sa kanya. Eto, tanungin ko kayo. Simpleng tanong lang sa mga may utak na nanunood. Pero no bang may nanonood dyan na may utak, itaas nyo nga yung paa nyo. Kung may utak kayo, pag itinaas nyo yung kamay nyo, ibig sabihin wala kayo utak. Kasi ang pinatatas ko yung paa eh. Oh. Yung mga may utak dyan, itaas nyo mga paa nyo. Ha? Eto, makinig kayo mabuti ha. Halimbawa, ikaw na yung itinuro na magnanakaw. O di kaya ikaw ang itinuro na pumatay kay Juan de la Cruz. Lahat ng mga witness, ikaw ang itinuturo. O ikaw ay tinuturo pagdating sa pagnanakaw nila. Kunwari sila ay nagnakaw sa bangko at sinabi nilang ikaw ang mastermind, ikaw ang leader namin. Di ba? Doon sa pagnanakaw sa bangko na yun. O, ikaw na tinuro, tanungin kita. Kung alam mong may batas na pwede kang maabsuelto sa crime na ginawa mo, sa krimen na ginawa mo, ay maaari ka maabsuelto kung magtuturo ka ng mas mataas sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, magtuturo ka ng iba? O aaminin mo na lang lahat na ikaw may kasalanan? O baka naman, ituturo mo yung iba kasi malalagot ka doon sa boss mo. So, para maligtas ka, malamang sa malamang, magtuturo ka ng kung sino-sino. Hindi, si ganito. Si ganito, ituturo mo. Di ba? Para maligtas ka doon sa krimen na yun. Pero, dahil nga, takot ka doon sa boss mo, takot ka doon talagang sa mastermind nung bank robbery, maghahanap ka ngayon ng easy target. Sino yun? Halimbawa lang, yung security guard. Yung security guard na nakulong na.
Pero nakalaya lang dahil siya po ay hindi guilty. O di kaya siya ay naabsuelto, ika nga. Ibig sabihin po, hindi na-convict dahil hindi sapat ang mga ebidensya at napatunayang hindi talaga tunay na nagkasala. So, sino ituturo mo? Di ba? Yung kinakatakutan mong boss na pagka tinuro mo, baka itegi ka? O di kaya naman kunin sa'yo yung mga, alam mo na, pera? O di kaya naman, pag itinuro mo yon, baka pagtulungan ka ng otoridad. Bakit? Halimbawa laang ito. Bank robbery. Nahuli ka. Ang boss mo, yung pinaka-mastermind mo, ay yung pinaka-pulis, pinakamataas na pulis. Tapos, para makatakas ka doon sa pananagutan mo, kailangan magturo ka ng mas matimbang yung ginawang crime kesa sa'yo. Ibig sabihin, hindi ikaw yung most guilty. So magtuturo ka ngayon ng most guilty. Dahil nga yung mastermind mo o yung pinaka-boss mo ay may hawak ng kapulisan o otoridad o kaya nakaupong leader. Ibig sabihin, makapangyarihan sa gobernong ito. Ituturo mo ba yun? O ituturo mo yung gwardya na isang mastermind? O wag na lang gwardya, palitan na natin. Yung manager. Ituturo mo yung manager na dating nakulong na pero napalaya dahil wala pala talagang kasalanan, ituturo mo na lang yun. At sasabihin mo, hindi, siya. Siya talaga yun. Ibig sabihin, easy target. Di ba? Siya talaga yun. Ano ebidensya mo? Picture. Nagpicture-picture kasi kayo, ganun. Ano pa ebidensya mo? Sandali, tatanong ko muna doon sa doon sa pulis na mastermind. Hingi ako ng affidavit doon. Di ba? So, yun ang iyong ebidensya. Nakukuha nyo yung picture? Bakit kinulong yung tao na yun? Because, easy target. At the same time, sabi nga, di ba? Hitting two birds in one stone. Alam naman po natin na itong si Senator Bong Revilla, dating Senador Bong Revilla, ay inendorso ni VP Sara Duterte. Kung maaalala ninyo, inendorso yan ni VP Sara Duterte nung tumakbo senatorial yan. Kaya nanalo yan noon. Inendorso yan ni VP Sara Duterte. At the same time, yung mga anak niya at kamag-anak niyang nasa Congress ay hindi pumirma sa impeachment complaint. So itinatag ngayon siya sa mga Duterte. Di ba? Kaya nga, kung papansinin nyo ngayon, after makulong ni Bong Revilla, kaliwat kanan ang naglalabasang fake news. Ano yung fake news na yun? Ito na, isa na yan. Ito. Isang fake news yan. Ano ho yan? Tinuro daw. Meron pang logo. Hindi kagagawan to ng GMA, kagagawan to nung gumawa ng fake news. Itinuro daw ni Senator Bong Revilla na ang mastermind ng korupsyon sa flood control project ay walang iba kung hindi si VP Sara Duterte. Tingnan mo naman ang tarantaduhan, no? Ganyan po sila kumukonek, di ba? Ganyan po sila kumunek sa kay VP Sara Duterte. Mantakin mo. Naintindihan natin? Kinukunik na kagad nila kay VP Sara Duterte itong si Senator Bong Revilla. Baka sabihin nung iba, sandali. Sinabi nyo lang yan eh. Baka naman sa inyo galing yung fake news na yan. Sandali. Eto mismo, si Palsis, sabi niya, we should not let history repeat itself. Pinakulong ni Pinoy si Bong Revilla noon sa PDAP scam, pero pinalaya ng Sandigan Bayan under Duterte. Anak ng weteng.
Hindi dapat manalo si Sara Duterte dahil makakalaya yan for sure pag si Sara ang presidente. Kita nyo na? Yung pagmumukha na yan, oh. Kinunek na naman kagad. Alam natin, may chismis nga na bata to ni Romualdez eh. Oh, may chismis na bata to ni Romualdez kasi hindi niya tinitira si Romualdez ever. Gago! Eto hihimayin natin yung sinabi niya. Una, abogado to. As a lawyer, you should respect the court. In this particular case, Sandigan Bayan is the court. Lawyer ka. You are an officer of the court. Tandaan mo yan, As a lawyer, hindi mo dapat dudumihan ng pag-iisip ng mga tao pagdating sa korte. Kasi nga, officer of the court ka, lawyer ka. Pero ano ginagawa mo dyan? Para bagang sinasabi mo, inutusan ni Duterte ang Sandigan Bayan. Remember, Sandigan Bayan is very independent. Why? Even if sabihin na natin even if ang nag-a-appoint yung presidente, ganyan-ganyan, pero dumadaan yan sa matinding pagsusuri. At the same time, matatapos ang termino ng presidente, nakaupo pa rin yung Sandigan Bayan. Kasi term sila eh. Tandaan niyan, once yan ay naupo, may term na yan. Unless katulad ka ni Remulla na magaling sa bendalo. Na kahit dapat sana ay bawal siyang maging ombudsman, ay naging ombudsman siya dahil sa magic ni Marcos. Pero dito, kitang-kita ninyo, kinukunik ni Palsis etong si Senator Bong Revilla under Duterte at kay Sara Duterte. Pero nakalimutan ata nitong gunggong na to. Nakalimutan ata ng gunggong na ito ang history. Bakit? Tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte ay presidente pa siya, nag-endorse siya ng mga senators. Nag-endorse din si VP Sara Duterte. Alam nyo ba doon sa in-endorse ni Pangulong Duterte, wala si Bong Revilla at wala si Jinggoy? So, hindi niya close yun. So, ano ibig sabihin nun? Simple lang. Utusan niya Sandigan Bayan na palayain si Revilla. Hindi nga niya in-endorse. Gago! Wala din tong common Commonwealth eh. Wala rin tong common sense, no? Naturingan pa ding abogado. Pangalawa, ngayon naman idinidikit kay Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Masyadong advance mag-isip tong mamang to. Ay hindi pala mama, yung dalagang to. So para niya sinasabi, yung Sandigan Bayan nakokontrol talaga. Kasi mantakin mo, pag nanalo daw si Sara Duterte, makakalaya na yan si... So, sandali. Abogado ka, di ba? So you should know evidence. Alam mo dapat yan bilang ebidensya. Alam mo dapat yan. Ay, ang ginagawa mo ngayon, para baga sinasabi mo na, sandali, guilty na siya. Wala pa nga hearing. Wala pa nga trial. Guilty na kagad si Senator Bong Revilla. Paano nangyari yun? Saan ka nag-aral ng eskwelahan? Sisiguraduhin kung hindi papasok dyan yung mga tao. Napakabobo mo naman kung ganyan ang pag-uunawa mo. Wala pa nga trial para mo nang sinasabing siya ay may kasalanan talaga at makakalaya yan, palalayain yan pagka si Sara Duterte ng presidente. Kaya ngayon sinasabi mo, ay dapat hindi maging presidente si Sara Duterte. So parang binababoy mo Sandigan Bayan yan. Ganun ba ibig mo sabihin? Palsis? Napaka-tarantado mo naman kung ganun yung iniisip mo. Ano ka pa naman? Official ka pa naman ng korte? Because you are a lawyer?
Kaya nga makikita nyo dito mga kababayan, ang tindi ng fake news. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong